Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Siya ang pinagkakatiwalaang disipulo ng isang makapangyarihang archmage. Ang gurong ito ay may bagong silang na anak na babae, ngunit sa kabalintunaan ay hindi ito makagamit ng mahika. Sa kabila ng pagsubok sa lahat ng paraan, maging ang isang archmage ay tuluyang naging walang magawa sa depektong yun. Taliwas sa kagustuhan ng pangunahing tauhan na ipagpatuloy ang pagsasaliksik para sa lunas ay unti-unting nakaisip ang kanyang guro ng isang baliw na plano, ang magsagawa ng eksperimento sa paglipat ng mahika. Nang marinig niya ang malupit na balak at mariing tutulan nito, hindi niya inakalang yun na pala ang huling pagkakataon na makikita siya sa mundong yun. Kinabukasan ay naglaho siya ng walang bakas. Kasabay nito ay biglang nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihang mahika ang anak ng archmage, sapat na upang tahakin ng landas patungo sa pagiging Supreme Mage. Ang katotohanang itinago sa loob ng maraming taon, pinagpira-piraso ng mismong gurong kanyang hinangaan ang pangunahing tauhan at ikinalat ang mga bahagi nito sa iba't ibang dimensyon. Habang ang kanyang puso ay inalis at inilipat sa katawan ng batang babae. Mahigit 10 taon nang lumipas sa isang huwad na kapayapaan. Biglang nagbalik si Eugene, at nang makita niyang ang batang minsan niyang pinahalagahan ay isa na sa pinakamahuhusay na salamangkero ay hindi niya napigilang matuwa. Ngunit agad ding nawasak ang kanyang saya nang matuklasan ng nakakakilabot na katotohanan, ang sarili niyang puso ang pinagmumulan ng kapangyarihang mahikang nagpapanatili sa buhay nito. Dahil sa sukdulang hakbang na yun ay nagamit ng babae ang makapangyarihang mahika, ngunit ang kapalit ay isang buhay na lubhang pinaikli. Sa kabutihang palad ay habang naglalakbay ang kanyang katawan sa pagitan ng mga dimensyon ay natutunan ni Eugene ang isang ganap na bagong paraan, ang paggamit ng mahika nang hindi nangangailangan ng mana. Taglay ang lihim na sining na ito, hindi siya nag-atubiling wasakin ang pusong mahikang bumubuhay sa kanya at ibalik dito ang orihinal nitong puso na tunay na nararapat sa kanya. Hindi lamang niya siya nailigtas mula sa nalalapit na kamatayan, kundi ginabayan din niya ito upang maging ikalawang archmage sa kasaysayan, isang salamangkera na kayang gumamit ng mahika nang hindi isinusugal ang sariling habang buhay. Ang kwento ay nagaganap sa panahong halos itinulak ng sangkatauhan ang sarili nitong sibilisasyon sa kailaliman dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan. At doon lumitaw ang mga salamangkero. Isang misteryosong lalaki ang buong tapang na humarap sa Pangulo at hayagang idineklara na ang kanilang daan-daang taong patakaran na hindi ko problema ay opisyal nang nagtatapos na, narito sila upang tulungan ang sangkatauhan. Sa ngalan ng lahat ng mga salamangkero ay nangako si Archmage Jong Wee-hyuk ng UIC, sa kanyang dangal, nalulutasin ng mga tila munting suliranin tulad ng taggutom, digmaan, pagkaubos ng likas na yaman, at pagbabago ng klima. Ang mga problemang waring walang solusyon ay biglang naresolba sa pamamagitan ng mahika. Naligtas ang mundo at pumasok sa isang ginintoang panahon na hindi pa kailanman naranasan. Si Archmage Jong Wee-hyuk, na nanguna sa mga salamangkero at namahagi ng mga himala na parang candy, ay naging pinararangalan, iginagalang, at minamahal na tao sa buong planeta. Ngunit may kung anong patuloy na kumakain sa kanyang isipan, marahil ay konsensya, ngunit sino nga ba ang may pakialam? Kaya nagpasya siyang mag-ampon ng isang bata. Ipinaliwanag ni Jong Wee-hyuk na napakarami pa ring suliranin sa mundo para sa iisang salamangkero lamang, kaya kailangan niya ng higit pang matuwid at may talento na mga salamangkero upang makabahagi sa pasanin, at ang batang ito ang kanyang pinili. Nangako ang pinakadakilang archmage sa mundo na palalakihin ng bata upang maging ikalawang pinakadakila, basta't mangako itong tutulungan siya pagdating ng tamang panahon. Si Jong Eugene, na nooy isang kaibig-ibig at mausisang bata pa lamang, ay masayang pumayag at nakipag-pinky promise sa kanyang bagong guro. Makalipas ang 26 na taon ay nagbago ang ihip ng hangin. Nanlaki sa takot ang mukha ng isang lalaki habang naririnig ang desperadong sigaw ng kanyang estudyante. Sa lupa ay isang dalagita ang lubos na nagpapanik, basang-basa ng luha ang mukha, nanginginig na nagmamakaawa sa kanyang guro na iligtas siya dahil paralisado na ang kanyang mga binti, ayaw niyang mamatay. Sa sandaling yun, isang malaking butuhing kamay, halos balat at buto na lamang, ang umabot at mahigpit na kumuyom sa ulo ng kawawang dalaga. Nakapagsambit pa siya ng huling desperadong pakiusap bago tuluyang wakasan ng umatake ang kanyang buhay. Ang lalaking nakasaksi nito ay likas na nabalot ng sindak. Bigla niyang naalala ang isang tsismis na dati inakala lamang niyang kwentong panakot sa mga bata,
tungkol sa isang halimaw na nangangaso ng mga salamangkero at pinagpuputol-putol ang mga ito gamit ang baluktot at kakaibang mahika. Ang halimaw na yun ay si Eugene, ang nag-iisang dungis sa perpektong reputasyon ni Archmage Jong Woo-hyuk, ang itinakwil na disipulo ng Archmage mismo. Lumitaw si Eugene mula sa mga anino na parang landlord na naniningil ng renta tuwing unang araw ng buwan. Sapat upang magpagimbal sa sinumang may tibok pa ang puso. Napaluhod ang isa pang lalaki, walang nagawa kundi umatras ng umatras habang walang tigil na sinasabihan si Eugene na lumayo. Sa kabila ng sariling babala ay nakita niyang papalapit pa rin si Eugene, kaya napasigaw siya ng halimaw. At nagpakawala ng isang fire spell. Sa kanyang isipan, bagamat naniniwala siyang kayang ipaliwanag ng mahika ang lahat, ang nilalang na nasa harapan niya ay tiyak na hindi kabilang sa dapat umiiral. Sa huli at tinapos din siya, gamit ang eksaktong parehong paraang ginamit sa dalaga, na para bang copy-paste lamang ang ginawa rito. Samantala, sa isang kalapit na opisina ay isang grupo ng mga bihag ang nagkukumahog sa isang pulong na puno ng sindak. Nang tumahimik ang ingay sa labas ay napaisip sila kung dumating na ba ang rescue team. Isang mahinang klik ang narinig at bumukas ang pinto. Sa labis nilang tuwa ay nagsigawan sila, naniniwalang tapos na ang kanilang nakakatakot na buhay alipin. Ngunit sa mismong sandaling yun ng euphoria at isinungaw ni Eugene ang kanyang nakakatindig balahibong mukha at malamig na inihayag, nakita ko na kayo. Makalipas ang ilang sandali ay kinordona ng mga pulis ang lugar at isa-isang inilalabas ang mga biktima. Dahil sa matagal na pagkakakulong ay nasa matinding estado sila ng pagkabigla, ngunit sa kabutihang palad ay walang may pinsalang nagbabanta sa kanilang buhay. Ipinakita ng ebidensya sa pinangyarihan na ang mga kriminal ay pinagsiksik ng husto hanggang maging isang groteskong kumikislot na buhol ng mga katawan. Isang pulis ang nagkomento na hindi pa rin siya nasasanay sa ganitong tanawin at sa palagay niya ay iisang salamangkero lamang ang kaya gumawa nito. Sa sandaling yun ay isang masiglang tinig ang tumawag sa pangalan ni Inspector Kim Sung-hae. Napahinto ang pulis habang ang tinawag ay nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga biktima. Nang makita ang pamilyar na mukha ay masayang lumapit si Eugene upang batiin siya. Ang inspektor, bagamat tila nauubos ang lakas, ay nanatiling propesyonal at magalang na bumati pabalik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Eugene nang tanungin niya kung mahirap ba ang araw nito. Ang pulis sa tabi niya ay pabulong na nagsabing pakiramdam niya ay hindi simple ang kasong ito, at tila sumang-ayon si Kim Sung-hae. Si Eugene naman, na walang kamalay-malay, ay nais lamang malaman ang lagay ng mga dinukot. Nang marinig niyang walang nalalagay sa panganib ang buhay ng sinuman ay napabuntong hininga siya sa ginhawa at tinawag itong malaking swerte. Ikinwento niyang pagkapagbukas niya ng pinto ay bumubula ang bibig ng mga biktima at nagsisigawan ng magulo. Kaya inakala niyang huli na siya at malupit na silang pinahirapan, kaya natural lamang na ambulansya agad ang una niyang tinawag. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkasuklam nang malamang dinukot ng masasamang salamangkero ang mga walang tirahan at mga naglayas upang pilitin silang lumikha ng mga materyales na mahika. Habang nagsasalita ay casual na inangat ni Eugene ang isang malagkit at kumikislot na bola ng magkakabuhol na mga tao. Ang mga salarin sa loob nito ay ungol ng paghingi ng tawad at nagmamakaawang pakawalan ang salamangka. Ngunit hindi sila pinansin ng ating bida. Payapa lamang niyang sinabi na mawawala rin yun matapos ang isang gabing tulog at mas mabuting gamitin nila ang panahong yun upang pag-isipan ang mga pinili nilang landas sa buhay. Pagkatapos, sa isang marahang ikot ng kanyang kamay, ang kumikislot na bowlang tao ay nangisay, lumiit, at tuluyang naging isang maliit na holen sa kanyang palad, kasabay ng mahihinang sigaw na tila nababalutan. Si Kim Sung-hae, kahit ilang beses na niya itong nasaksihan, ay hindi pa rin napigilang mangilabot. Sa kanyang propesyonal na pananaw, si Mage Eugene, mula sa itsura hanggang sa uri ng mahikang ginagamit, ay lubhang kahina-hinala at tunay na nakakatakot. Ngunit siya rin ang isa sa pinakamabait na taong kilala niya. Isang nakakainis na katotohanan. Mahilig itong makialam sa lahat ng bagay at napakaraming beses nang tumulong sa pulisya nang walang hinihinging kapalit. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro batay sa kakaiba at nakakatakot nitong pabalat, naisip niya, bago yumuko ng malalim at formal na nagpasalamat kay Eugene sa tulong nito. Tumawa lamang siya at sinabing huwag nang maging formal, dahil ang mga problemang dulot ng mga salamangkero ay natural lamang na mga salamangkero rin ang dapat lumutas.
Nag-alok pa si Eugene na tumulong anumang oras na kailanganin siya. Tila walang kamalay-malay na ang kanyang mismong presensya ay isa ng pampublikong kaguluhan. Si Kim Song-hae, bagamat natatakot, ay wala namang magawa, napakahirap talagang ipagsawalang bahala ang kanyang anyo. Nagpatuloy si Eugene at binanggit ang kumakalat na tsismis tungkol sa isang serial killer na nagpapayanig sa mga mamamayan, siya raw ang humahawak sa kaso at unti-unting tinutunton ang salarin. Inilarawan niya ang mamamatay tao bilang may nakakatakot na mukha at malupit na paraan ng pagpatay. At iginiit na kailangan nila itong mapigilan bago pa may mas marami pang inosenteng masaktan. Sinabi rin niyang ipaalam agad sa kanya kung may makukuhang anumang lead. Nag-aatubiling pumayag ang inspektor habang may tahimik na sigaw sa kanyang isipan, sasabihin ko ba? Sasabihin ko bang siya ang taong tinutukoy sa mga tsismis? Nang makita niyang tinitignan ni Eugene ang kanyang telepono at nagsabing gabi na, ay magalang pa rin siyang nagtanong kung ano ang balak nitong gawin sa kabila ng kanyang pagod. Tapat itong sumagot na sisimulan na niya ang isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan, at para yun sa kanya. Nagulat si Kim Song-hae nang habang tila malalim sa pag-iisip ay sinabihan pa siya ni Eugene na huwag kalimutang i-promote yun para sa kanya bago ito tuluyang umalis. Habang binabasa ng isa pang pulis ang Miranda rights sa mga salamangkero na naging holen na, ay kinilabutan si Kim Song-hae habang nakatingin sa papel na hawak niya. Napaisip siya kung may ideya kaya ang lalaking yun sa sarili niyang kalagayan. 30 taon matapos maitatag ang korporasyon ng mga salamangkero sa ilalim ni Archmage Jong Wee-hyuk ay naging mahalaga na ang mahika sa halos lahat ng larangan, ngunit nanatiling kakaunti pa rin ang bilang ng mga salamangkero. Sa ganitong sitwasyon ay ipinalabas ang isang ad para sa Prime Magic Academy na humihikayat sa mga tao na gisingin ang kanilang nakatagong potensyal sa mahika at maging prestihiyosong salamangkero. Sa paanan mismo ng gusaling nagpapalabas ng ad na yon, ay personal namang namimigay si Eugene ng flyers para sa sarili niyang paaralan. Ang Eugene's Magic Academy, na nangangakong magtuturo ng kapaki-pakinabang na mahika sa abot-kayang matrikula. Naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang guro, kahit hindi na niya ito makasama, matagal na niyang iniisip kung paano siya makakatulong sa mundo. Napagtanto niyang napakaraming tao ang natutong gumamit ng mahika para lamang manakit at magsamantala, at ang pagpigil sa kanila isa-isa ay pansamantalang solusyon lamang. Hinanap niya ang mas mabuting landas, isang paraang may pinakamalaking epekto bilang disipulo ng Archmage. Habang malalim sa pag-iisip ay narinig niya ang mahinahong tinig ng isang guro na nangunguna sa mga batang nasa field trip. Pinagmasdan niya ang mga batang masayang nagkukwentuhan at masunuring sumusunod sa kanilang guro. Biglang natigilan ang guro, pilit pinipigilan ang likas na takot, nang magtama ang kanilang mga mata ni Eugene mula sa kabilang kalsada, at dali-daling pinabilis ang paglalakad ng mga bata. Sa sandaling yun ay nagkaroon si Eugene ng isang maliwanag na realisasyon, natagpuan na niya ang paraan upang hubugin ang mga salamangkero na may mabuting kaisipan. Sapat na kaalaman, at matuwid na pagkatao, mga taong gagamit ng mahika upang mag-ambag sa mundo. At dito tayo bumabalik sa kasalukuyan, si Eugene, na lubusang binabalewala ang takot na bakas sa mukha ng isang babaeng dumaraan, ay masiglang inaanyayahan itong silipin ang kanyang akademya. Mahaba niyang ipinaliwanag ang mga benepisyo ng pag-aaral ng mahika ng mga bata, mula sa pagpapalawak ng pagkamalikhain hanggang sa paghubog ng mabuting asal, at binanggit pa ang klase para sa mga hindi major. Nang tumakbo palayo ang babae ay inisip lamang niya na ang pagpapasya tungkol sa edukasyon ng anak ay mabigat at nangangailangan ng maingat na pagninilay. Pagkatapos ay napagtanto niyang wala pa pala siyang naipapamahaging kahit isang flyer. Ang totoo, para sa mga dumaraan ay tunay na nakakatakot si Eugene. Nagbubulungan ang mga tao na huwag siyang titigan sa mata at may ilan pang nag-isip na tumawag ng pulis. Ang ating bida ay tila walang napapansin na tensyon, iniisip lamang na abala ang lahat at nagmamadaling maglakad. Nagpasya siyang kailangan niya ng paraan upang makuha ang kanilang atensyon. Maya-maya ay may ideyang pumasok sa isip niya. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog na parang kumukulong tubig, dahilan upang maraming mausisang tao ang lumingon. Sa kabila ng mga babala ng kanilang mga kasama ay huli na ang lahat, nasaksihan nilang unti-unting lumulobo si Eugene at nagbabagong anyo bilang isang dambuhala at nakakatakot na halimaw. Hindi niya naramdaman ang takot ng karamihan, nakatuon lamang siya sa kanyang layunin, mas malaki.
Mas mahaba at mas maraming flyers ang kailangang maipamigay. Nang umabot siya sa laki ng isang inflatable tube man sa tabi ay pakiramdam niya ay tama na yun at nagsimulang iunat ang kanyang mga galamay patungo sa mga tao upang abutan sila ng flyers. Ang mga flyers pa mismo ay nagsasalita, na lalong nagdulot ng sigawan at takbuhan sa nagpapanik na karamihan. Gayunpaman, hindi tumigil si Eugene. Sa gitna ng mga sigaw na iligtas mo ako, tila nasa sarili niyang mundo siya. Iniisip niyang napakahusay nitong estratehiya sa marketing. Naalala niya ang panahong dinala siya ng kanyang guro sa isang amusement park at kung paano siya namangha sa isang matangkad na payasong nakatuntong sa stilts. Sinabi noon ng kanyang guro na ang paggamit ng mahika upang lumikha ng masasayang alaala para sa iba ay isang mabuting paraan ng paggamit nito. Biglang may sumigaw mula sa karamihan na siya raw ang serial killer, isang masamang salamangkero na kumakain ng tao. Ngunit lubos itong naunawaan ni Eugene ng mali, hindi niya napagtantong ang tinutukoy nila ay ang dambuhalang halimaw na siya mismo ang naging anyo. Inakala niyang naroon sa paligid ang tunay na mamamatay tao. Sa sandaling yun, may tumawag sa kanyang pangalan kasabay ng isang mapaminsalang pag-atake. Agad na kumilos si Eugene, itinulak palayo ang isang binata upang protektahan ito at sinalo ang buong lakas ng atake. Ang bagong dating ay si Choi Yi-soo, ang punong guro ng Prime Academy, na nagpagpag ng kanyang mga kamay at nangutya, sinabing lumabas lamang siya upang tingnan ang kaguluhan at hindi niya inaasahang makikita ang mamamatay taong halimaw na gumagawa ng eksena. Ipinahayag niyang ito ay lugar para sa mga magiging salamangkero ng hinaharap at hindi tinatanggap ang kasuklam-suklam na nilalang na tulad ni Eugene. Agad namang napatili sa tuwa ang karamihan sa pagdating ni Choi Yi-soo at nagsimulang magpalakpakan. Ngumisi sa sarili ang punong guro ng Prime, nasisiyahan sa libreng publisidad, bagamat bahagyang nadismaya sa paggamit ng napakapayak na atake. Ngunit nang maglaho ang usok, wala ni aninong bangkay. Nakatayo si Eugene mismo sa harap niya at pinaalalahanan siyang marahil ay hindi magandang ideya ang gumamit ng mapanganib na mahika sa gitna ng lungsod. Napaatras si Choi Yi-soo sa pagkabigla, hindi makapaniwalang buhay pa rin ang kalaban matapos pasabugin ang ulo nito. Bago pa niya lubusang maunawaan ang nangyari ay nakalapit na si Eugene, hinablot ang kanyang mukha, at inakusahan siyang siya ang serial killer na nananakit ng mga inosente. Lubos na naguluhan si Choi Yi-soo, ngunit tuloy-tuloy ang ating bida sa pagpapaliwanag ng kanyang perpektong lohika, nang sumigaw ang mga tao nang nandito ang killer kasabay ng pag-atake nito. Malinaw na siya nga ang mamamatay tao. Ipinagpatuloy ni Eugene ang pagkondena sa ginawa ng punong guro sa pagpapakawala ng mahika sa ulo ng isang tao, tinawag itong hindi mapapatawad na paggamit ng kapangyarihan, saka naglunsad ng salamangkang nagpatunaw sa katawan ni Choi Yi-soo na parang sorbetes sa ilalim ng tirik na araw, at sinabing pagbayaran nito ang mga kasalanan pagmulat muli ng mga mata. Nang matapos yun ay tinalikuran niya ang lugar at inihayag na tinawagan na niya si Inspector Kim at babalik pa siya upang mamigay ng flyers. Ngunit napahinto siya nang mapansing ang dating mataong kalsada ay tuluyang wala ng tao. Sa ibang lugar, dalawang empleyado sa opisina ang nanunood ng video ng insidente, namangha ang babae sa kung gaano nakakatakot ang halimaw, habang iminungkahi ng lalaki na maaaring salamangka lamang yun ang pagpapanggap at binanggit ang tsismis na disipulo raw yun ni Archmage Jong Wi-hyuk. Nang marinig yun ay nagpa siya ang babae na tanungin mismo ang kanilang amo, si Jong Ain, biolohikal na anak ng Archmage at isa ring disipulo. Sa kabila ng pagtutol ng mga kasamahan ay lumapit siya, ipinakita ang telepono, at nagtanong tungkol sa halimaw, inaasahang maiinis si Jong Ain, sa halip ay isang pangalan lamang ang binigkas nito, Jong Eugene, bago malamig na sabihing hindi niya ito kilala habang dinudurog ang telepono sa kanyang kamay. Napaluhod ang babaeng empleyado sa paghingi ng tawad, ngunit abala na si Jong Ain sa sariling iniisip, hindi siya maaaring magkamali, kahit pa lumipas ang mga dekada. Dumating na ang pagkakataon upang tuluyang patunayan ang sarili sa kanyang ama, ang posisyon bilang pangunahing disipulo ay mapapasa kanya. At si Eugene ang magiging huling pagsusulit niya sa pagtatapos. Samantala, si Eugene ay nasa istasyon ng pulis, inaayos ang mukha ni Choi Yi-soo at humihingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Kim Sung-hae, ang punong guro ng Prime ay nais na lamang mapag-isa, habang masiglang sinasabi ni Eugene na kung nababahala ito sa pamimigay niya ng flyers ay sana'y sinabi na lamang niya yun imbes na, alam mo na, atakihin siya. Si Kim Sung-hae, sukdulan na ang pagod at pasensya.
ay pinayuhan si Eugene na ipaubaya na sa pulisya ang kaso ng serial killer at mag-focus na lamang sa pagbubukas ng kanyang akademya. Sa wakas ay nakaunawa si Eugene at sinabing maghahanap na lang siya ng ibang lugar para mamigay ng flyers. Pinilit ngumiti ni Kim Sung-hae habang pinapaalis siya at sinabihan ang sarili na ang pag-aalaga rito ay parang pagbibabysit. Ngunit biglang may sinabi si Eugene na nagpalamig sa mga gulugod ng lahat, siguro ay sa susunod sa harap naman ako ng elementary school tatayo. Mahinang binanggit pa niya ang titulong guro. Determinado si Eugene na mabilis makapag-recruit ng mga estudyante at maging isang gurong makapaghuhubog ng mahuhusay na salamangkero. Balikan naman natin sandali ang buhay ni Jong-in. Matapos niyang matagumpay na maisagawa ang una niyang salamangka ay ang munting batang nanginginig sa tuwa ay agad tumakbo upang ipakita ito sa kanyang ama, si Jong Wi-hyuk. Buong pagmamalaki niyang idineklara na kaya na rin niyang gumamit ng mahika. Sa harap ng walang mapigilang saya ng anak, marahang tinapik lamang ni Jong Wi-hyuk ang ulo nito ng may lambing. Kinilala niya ang talento ng anak, iniugnay ito sa nakahihigit na genetics at sinabing tila ba malinaw na, "Siyempre kaya mo, dahil anak kita." Gayunpaman, hindi niya pinalampas ang pagkakataong turuan ito, pinaalalahanan siyang ang pagiging espesyal ay hindi lisensya para magyabang o maging mayabang. Ang tunay na pagiging espesyal, paliwanag niya, ay nagniningning lamang kapag may ginawa kang karapat-dapat dito. Umaasa siyang magiging isang tunay na natatanging tao ang anak, isang karapat-dapat sa pambihirang talentong maluwag niyang ipinasa. Nagliwanag ang mukha ni Jong-in at nanumpang ibubuhos ang buong buhay upang maging dakilang archmage tulad ng kanyang ama. Pagkatapos ay agad nitong tinanong kung nasaan si Kuya Eugene dahil kailangan niyang ipakita rito ang bago niyang natutunan. Sa pagbanggit ng pangalang yun ay unti-unting naglaho ang ngiti ni Jong Wi-hyuk at dumilim ang kanyang mukha. Sinabi niyang si Eugene, sa madaling sabi, ay isang sertipikadong baliw. Naglaho ang alaala at bumalik si Jong-in sa kasalukuyan, kung saan tila bang bihag siya sa mahabang reklamo ni Choi Yi-sok. Walang tigil itong nagsasalita tungkol kay Eugene, inilalarawan ng nakasusuklam na mahikang nagpanatili sa isang tao bilang nanginginig at malagkit na kumpul, isang salamangkang napakakakaiba na hindi niya matiyak kung maituturing pa bang mahika. At ang mukha ni Eugene noong sandaling yon, na para bang tuluyan ng tinalikuran ng pagiging tao, ay patuloy na gumugulo sa kanyang mga bangungot. Marahang sumingit si Jong-in at pinaalalahanan siya tungkol sa impormasyong minsang nag-ampon si Eugene ng mga ulilang biktima ng digmaan at sinanay ang mga ito bilang kanyang mga disipulo. Ngunit iwinaksiyon ni Choi Yi-sok at nairita pa ng tahasang magtanong si Ain tungkol sa uri ng mahikang ginagamit ni Eugene. Ipinilit niyang ang pagkatalo niya ay isang tsamba lamang, isang bahagyang pagkaantala dulot lang ng kapabayaan. Ngayong pagkakataon ay ipinagyabang niyang handa na siya at nabuo na ang A-team ng combat course ng kanyang akademya. Tiwala siyang anumang uri ng halimaw na salamangka ang gamitin ni Eugene ay dudurugin ito ng pinagsamang lakas ng kanyang grupo. Sapat na ang narinig ni Jong-in. Tumayo siya bago pa matapos ang mahabang talumpati ni Choi Yi-sok at tuwirang itinuro ang maling pagkaunawa nito. Naroon siya para sa impormasyon, hindi para makinig sa isang TED Talk kung paano siya nasipa at natalo. Habang papalabas ay sumigaw si Choi Yi-sok na maghintay siya, ngunit hindi man lang siya bumagal at ibinato pa ang huwag mo na akong ihatid palabas nang hindi lumilingon. Nang makita yon, hinarangan siya ng mga bodyguard at idineklarang hindi katanggap-tanggap ang kanyang asal. Hinihingi ang paghingi niya ng tawad kay Director Choi at ang pakikipagtulungan. May isa pang nagtaas ng dibdib at nagsabing hindi naman nila kailangan ng isang mayabang na bata, kaya nilang ayusin yun mag-isa. Mula sa kanyang opisina ay umalingaw-ngaw ang boses ni Choi Yi-sok na sabihing hayaan siyang umalis. Nangutya pa ang mga ito na bagamat namana ni Jong-in ang mahika ng Archmage, malinaw na hindi nito natutunan ang aral tungkol sa asal. Ang kabayaran sa maliit na talumpating yun ay isang biglaang, napakabilis na renovation ng opisina, sa loob ng wala pang 5 segundo ay winasak ni Jong-in ang lahat at pinabagsak ang lahat ng nasa silid. Bago tuluyang umalis ay nag-iwan siya ng payo kay Director Choi. Marahil ay turuan muna nito ng asal ang kanyang mga tauhan bago sila subukang turuan ng mahika. Samantala, sa isang kainan, ang ating bida ay nasa isang tensyonadong ugnayan kasama ang kanyang laptop. Ang sunod-sunod na at ha na may kasamang mga click at tunog ng abiso mula sa aparato ay unti-unting nakairita sa lahat.
Sa wakas ay may isang lalaking hindi na nakatiis at sumugod, nagreklamong ang ingay ay tila umaatake sa kanyang kaluluwa. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang nobya, ngunit desidido siyang kumprontahin si Eugene at sabihing hinaan ito. Ngunit nang tuluyan niyang harapin ang bida ay may nakita siyang imahe na habang buhay niyang gugustuhing kalimutan. Tumingala lamang si Eugene, ang mukha ay larawan ng purong inosente, at nagtanong, masyado ba akong maingay? Ang sukdulang sindak sa mukhang yun ang nagtulak sa lalaki na mapaatras ng pasuray-suray, nagmamadaling nautal na baka nagkamali lang siya ng pagkilala at nakikiusap kay Eugene na ipagpatuloy na lamang ang ginagawa nito. Habang nagkukumahog palabas ang magkasintahan ay tila walang pakialam si Eugene at nagbulong sa sarili tungkol sa bangungot ng mga modernong algorithm. Naiinis niyang inalala na dapat ay naghahanap siya ng datos, ngunit kung ano-ano na ang napuntahan niya online at tuluyan ng naligaw. Naalala niya ang payo ni Kim Sung-hai, sa panahong ito ay mas epektibo na ang mga ads sa social media gaya ng Instagram o YouTube, wala nang pumapansin sa mga papel na flyer. Seryosong pinag-isipan ni Eugene ang pagpasok sa online advertising at nangakong sa pagkakataong ito ay magpo-focus talaga siya sa mga materyales. Ngunit biglang may lumabas na rekomendadong video tungkol kay Jong-in sa kanyang screen na agad nakaagaw ng kanyang pansin. Kasabay nito ay may marahang tumapik sa kanyang balikat kaya halos mapatalon siya sa gulat. Agad siyang nataranta at nautal, sandali lang naman akong tumingin. Babalik na ako sa trabaho ngayon din, sumpa man. Si Yun-hai, na tumapik sa kanya, ay siya namang nagulat sa sobra niyang reaksyon. Nang mapagtantong natakot niya ang kawawang dalaga ay alanganing humingi ng paumanhin si Eugene. Sa loob-loob ni Yun-hai ay napapasigaw siya sa takot dahil sa nakakatindig balahibong mukha nito, ngunit napanatili pa rin niya ang tuwid na ekspresyon. Kinumpirma niyang si Eugene nga ito at ipinaalam na may isang napakahalagang tao na gustong makipagkita sa kanya. Saka inanyayahang sumama sa kanila. Habang naglalakad ay nakatutok si Wee Myung sa kanyang telepono, tinitiyak sa kausap na magiging maayos siya, mananatili sa grupo, at walang kahinahinalang mangyayari sa gitna mismo ng lungsod. Kitang-kita sa mukha ni Eugene ang matinding kuryosidad, humingi pa siya ng kaunting pahiwatig kaya napilitan si Yun-hai na mag-imbento ng kwento tungkol sa isang sorpresa, kahit sa isip niya ay napapailing na siya sa maling pagkasabik nito. Si Wee Myung naman ay kabadong-kabado. Sapat na ang aurang nagmumula sa bida upang manlamig ang sinuman, at wala siyang ideya kung kailan ito maaaring sumabog. Napagpasyahan niyang nakakapagod maging tour guide ng isang posibleng ticking time bomb. Naalala niya ang mission briefing nila ni Jong-in, kung saan binigyan siya ng isang file, si Jong Eugene, 34 na taong gulang, isang ulilang biktima ng digmaan na inampun ng kanyang ama at sinanay bilang mage, dating head of research na naglaho 14 na taon na ang nakalilipas. Namangha si Wee Myung nang malaman na totoo pala ang tsismis na siya ang disipulo ng Archmage. Samantala, hindi may pagdugtong ni Yun-hai ang imahe ng kaibig-ibig na batang nasa lumang litrato sa nilalang na tila bangungot na naglalakad sa tabi niya ngayon. Ngayon, inatasan sila ni Jong ay nadalhin si Eugene habang siya'y naghahanda. Nang may pag-aatubiling magtanong si Wee Myung kung ano ang balak niyang gawin ay ikinwento ni Jong ay na noong panahong naglaho si Eugene ay sinabi ng kanyang ama na isa itong malaking pagkadismaya, ang pinakapinaburan nito ay basta na lamang umalis ng walang paalam. Kaya kailangan niyang tiyakin kung ang muling paglitaw nito matapos ang mahigit isang dekada ay isang banta o tangkang dungisan ang mabuting pangalan ng dakilang archmage na si Jong Wee-hyuk. Dinurog niya sa alikabok ang bagay na hawak niya at mariing sinabi na kung may bahid man ito ng masamang intensyon, siya mismo ang tatapos sa lahat. Sa kasalukuyan ay ramdam ni Yun-hai ang malamig at tila patay na isda na titig ni Eugene na nakabaon sa likod ng kanyang ulo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinitignan nito ng ganoon kalamig at nakapanghihilakbot na para bang may nagyayelong kamay na dumadampi sa kanyang gulugod. Biglaan na parang multo sa isang horror movie, sumulpot si Eugene sa tabi ng kanyang tainga at bumulong na naiintindihan na niya, kasama siya ni Jong-in, nakita niya ito sa isang video. Nang iangat niya ang telepono upang ipakita yon, si Yun-hai, dala ng matinding takot, ay napalo ang cellphone mula sa kamay nito at napasigaw ng, Plan B, pabagsakin na siya ngayon. Sa isip ni Wee Myung ay napabuntong hininga na lang siya, alam na niyang dito hahantong ang lahat. Mula sa itaas ay agad siyang umatake, at ang katawan ni Eugene ay sumabog at naging tumpok ng malapot na likido. Nagkagulo sila sa takot,
kapwa naniniwalang sablay na sablay ang misyon. Patay na ba siya? Nautal na tanong ni Wimyong. Bakit mo pinutol ang kamay niya? Inis na sagot ni Yunhai, maiintindihan mo kung ikaw ang nasa posisyon ko. Nasa likod ko siya, nakatitig gamit ang mga nakakatakot niyang mata, tapos inabot pa ako, reflex lang yun. Ngunit bago pa siya matapos, sa sukdulan nilang sindak, nagsimulang gumalaw at magsama-sama muli ang mga piraso ni Eugene. Muli siyang nabuo at taimtim na humingi ng paumanhin sa pagkagulat sa kanya. Ngunit idinagdag na baka naman medyo sobra ang ginawa nilang pagdurog sa kanya na parang giniling na sarsa. Sa sandaling yun ay naging malinaw ang mga salita ni Jong-in nang mag-alinlangan sila sa pagharap sa isang disipulo ng Archmage. Tiniyak niyang isa lamang si Eugene na mananaliksik at pinuri pa ang kakayahan ni Wimyong at Yunhai, sinasabing hindi sila baguhan tulad ni Choi Yi-sook. Ang kumpiyansang yun ang nagpatibay sa kanilang pasya. Isang pasyang ngayon ay tila napakalaking katangahan. Kaya nang sa wakas ay dumating si Jong-in sa pinangyarihan ay isang napakagarbong tanawin ang bumungad sa kanya. Magkakapit-bisig sina Yunhai at Wimyong sa isang halos mabuol na posisyon na parang pretzel, sumisigaw sa matinding takot. Nang makilala ni Eugene si Jong-in ay agad itong nagpakawala ng umiikot na bugso ng enerhiya na tumama sa kanya at nagpalipad sa kanya palayo, upang makakuha muna siya ng ulat mula sa kanyang mga tauhan. Hingal na ipinaliwanag ni Wimyong at Yunhai na walang silbi ang kanilang mahika, kaya nitong magpanibagong buhay mula sa anumang sugat, nababasag ang kanilang mga depensa na parang salamin, at isang dampilang nito ay sapat na. Naiinis si Jong-in sa dumaraming mga usisero sa paligid kaya mabilis siyang gumuhit ng isang magic circle at inilipat sila sa ibang lugar. Paglapag nila sa bagong lokasyon ay tila hindi pa rin makapaniwala si Eugene sa kanyang nakikita. Lumaki na si Jong-in, 14 na taon na ang nakalipas. Inisip niya, 22 na ngayon ang dating munting batang yon. Naaalala pa kaya niya ang Tito Eugene niya? Ngunit wala sa mood si Jong-in para sa isang masayang reunion ng pamilya. Malamig niyang tinanong kung bakit nito ginugulo ang kanyang mga tao. Tapat namang ipinaliwanag ni Eugene na isa lamang iyong hindi pagkakaunawaan at sila ang unang umatake dahil sa takot. Ngunit iwinaksiyo ni Jong-in. Hindi ko kailangan ang mga detalye, mariin niyang sinabi. Matagal na akong naghahanap ng dahilan para kalabanin ka at kusa mo itong ibinigay. Inakusahan niya itong ginamit ang reputasyon bilang disipulo ng Archmage sa loob ng mga taong nawala ito upang gumawa ng samut-saring kasuklam-suklam na gawain. Ngayong araw, aniya, siya mismo ang magtatapos sa lahat upang patunayan na siya ang tunay na karapat-dapat tumayo sa tabi ng kanyang ama. Kasabay nito ay nagpakawala na siya ng sunod-sunod na komplikadong mga spell at nag-utos, at huwag mo akong kakausapin na parang matagal tayong magkaibigan. Samantala, sa loob ng opisina ni Choi Yi-sook, mas mabigat pa sa isang mangkok ng overnight oatmeal ang atmosfera. Nagkakagulo ang mga trainee, galit na galit at pakiramdam ay isang malaking sampal ang insidenteng yun hindi lamang sa kanilang headmaster kundi sa buong pangalan ng akademya. Isang dramatikong estudyante pa ang nagdeklara na kahit anak pa ito ng Archmage ay kailangan pa rin nilang turuan ng leksyon ang mayabang na batang yun, marahil sa pamamagitan ng isang matinding liham ng pagsita at pampublikong pagpapahiya. Habang tila bubuo na sila ng kumiteng may dalang tanglaw at itak ay dahan-dahang nagsalita si Choi Yi-sook, may pagod na anyo ng isang taong napakarami ng nakita, at pinayuhan ng lahat na kumalma muna. Nauunawaan niya ang kanilang galit, ngunit may nais siyang ibahaging isang kwento. Ipinaliwanag niya na hindi lamang umaasa ang dalaga sa apelyido ng kanyang pamilya, dumadaloy sa kanyang mga ugat ang dugo ng pinakadakilang mage sa mundo, si Jong Wi-hyuk. Naalala ni Choi Yi-sook ang isang nakaraang misyon upang lipulin ang isang organisasyon ng mga kriminal na mage, kung saan naging kapareha niya ito. Inamin niyang yun ang unang beses sa kanyang karera na nakaramdam siyang parang side character lang sa anime ng iba. Napakalayo ng agwat ng kanilang kapangyarihan, at tahasan niyang sinabi na kahit magsabay-sabay pang sumugod sa kanya ang lahat ng combat mage sa akademya. Kasama siya, ni hindi nila magugulo ang isang hibla ng buhok nito. Nakakatawang isipin na ang babaeng hindi man lang niya masaling ay kasalukuyang ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas kay Eugene na para bang ito ang final boss ng buong universe. Mula sa gilid, namamangha na lamang si Wimyong sa napakaikling tali ni Jong-in, na nagpapakita sa anyo ng mga spell na mistulang likas na kalamidad, at lalo siyang namangha na si Eugene ay nakatayo pa rin.
Samantala, abala si Eugene sa pagsalag sa mga salamangkang kayang magwasak ng mundo. At habang sinusuri ang sitwasyon sa kanyang isipan ay alam niyang ang Jong-ai na kilala niya ay hindi basta magwawala ng ganoon kalala dahil lang sa masamang gising. Kaya nagpasya siyang gumamit ng isang revolusyonaryong taktika, ang simpleng magtanong, ano bang problema? Pagkarinig ni Jong-ai sa tanong na yun, umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Tumahimik ka, sigaw niya, tinawag siyang traidor at inakusahan na pinagtaksilan siya at ang kanyang ama nang maglaho ito ng walang paalam. At nagkaroon pa ng kapal ng mukha na bumalik at dungisan ang sagradong titulong disipulo ng Archmage. Kaya bilang tunay na disipulo ng kanyang ama ay makatarungan lamang na pagbayarin niya ito. Pinakinggan ni Eugene ang mahabang pagbubuhos ng galit na yun ng litong-lito. Wala siyang maalalang ginawang mali sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit ang muli nilang pagkikita matapos ang isang dekada ay nauwi sa pagtatangka nitong burahin siya sa mundo. Noon sumagi sa isip niya ang isang posibilidad, baka lang, hindi pa rin ito marunong gumamit ng mahika noon. Bumalik sa kanya ang alaala ng isang matagal ng pag-uusap nila ng kanyang ama, nang tanungin niya ito tungkol kay Jong-ai at alanganing sumagot ang ama na maghintay pa ng kaunti. Naalala rin niya ang maliit at nag-aalalang mukha nito habang umaamin na ang ibang batang may kapangyarihan ay natutunan na ang mga pangunahing spell, samantalang siya ay tila nasa antas pa lamang ng mahiwagang katumbas ng pag-aaral na magtali ng sintas ng sapatos. Ano ang dapat kong gawin? Natatakot niyang tanong noon, nangangambang kung hindi siya maging isang mage ay baka mabigo niya ang kanyang ama. Marahang pinutol ni Eugene ang kanyang pag-aalala at tiniyak na siya ang anak ng Archmage na pinakamamahal ng marami sa mundo. Nangako siyang siya at ang kanyang ama ang hahanap ng paraan, at kapag nagamit na niya ang mahika balang araw ay magsasanay silang magkasama hanggang malaglag ang panga ng kanyang ama sa pagkamangha. Pinagtibay nila ang pangakong yun sa pamamagitan ng pinky swear. Sa kasalukuyan, sa isip ni Eugene ay sinisisi niya ang sarili at tahimik na humihingi ng paumanhin kay Jong-ai sa paglabag sa sagradong pangakong yun. Samantala, masama ang titig ni Jong-ai sa kanyang kalaban, isang halimaw na anyong tao na pinagbuhusan na niya ng buong arsenal ng kanyang mahika ngunit ni isang tama ay wala siyang naipasok. Nagsisimula na siyang mag-isip kung immortal ba ang taong ito. Si Eugene naman ay lutang pa rin sa pag-iisip, pinagdurugtong ang pagbabago nito at ang katotohanang umalis siya bago pa niya ito makitang naging ganap na mage. Unti-unting nagkakaroon ng baluktot na saysay ang lahat. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ay naramdaman ni Jong-ai ang pagod at napagtantong naging padalos-dalos siya at mabilis na naubos ang kanyang mana, kaya pinagsabihan niya ang sarili na kumalma at suriin ang sitwasyon bilang isang tunay na propesyonal. Halatang kumpiyansang-kumpiyansa ang kalaban sa kakayahan nitong mag-regenerate kaya nakatayo lang ito na parang estatwa. Bawat mage, maliban na lamang sa Archmage, ay may hangganan at maraming paraan upang tapatan ang isang build na nakatuon sa regeneration. Biglang lumiwanag ang mukha ni Eugene. Pasensya na, Jong. Medyo natagalan na kung makagets, masaya niyang sinabi, at ipinaliwanag na sa sobrang saya niyang makita siya muli ay may mahalagang bagay siyang nakalimutan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghabi ng sariling kwento, na kaya siya inatake nito ay dahil gusto nitong ipakita ang lahat ng spell na natutunan nito mag-isa upang patunayan kung gaano na siya kahusay. Nagpatuloy siya sa parang isang one-man TED Talk, sinasabing marahil nais nitong patunayan na kaya nitong maging isang napakahusay na mage ng mag-isa. Taos-pusong humanga si Eugene at napaisip kung anong klaseng impyernong pagsasanay ang dinaanan nito upang ma-master ang napakaraming spell, at nagtapos sa pagsasabing napakatalino niya at tiyak na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, ang mga papuri ni Eugene ay hindi naging pampalubag loob kundi parang kutsilyong may ngipin na isinawsaw sa katas ng lemon at asin. Ibinalik siya nito sa alaala ng kanyang ama. Pinuri siya nito noon sa mahusay niyang pagganap, na sa loob lamang ng isang taon ay na-master niya ang mahika at naipasa ang entrance exam. Gaya ng inaasahan sa anak ko, sabi nito, ngunit idinagdag din na unang hakbang pa lamang yun upang maging pinakamahusay sa kanyang mga disipulo. Nang masigla niyang sabihing sana'y turuan pa siya nito ng higit pa, ngumiti si Jong Wi-hyuk at sinabing kung ipagpapatuloy niya ang pagsisikap ay hihintayin niya ang araw na maging kasing karapat-dapat siyang disipulo ng minamahal niyang si Eugene, kasing husay ni Eugene. Ang mga salitang yun ay naging permanenteng pilat sa kanyang puso. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-iisip tungkol sa mahika, naglakad sa pagitan ng buhay at kamatayan, at nagtamo ng napakaraming tagumpay.
Palagi siyang pinupuri ng kanyang ama, ngunit ni minsan ay hindi siya tinawag nitong pinakapinagmamalaking disipulo. Ang pwestong yun ay tila nakalaan habang buhay para kay Eugene, ang lalaking bumigo rito at saka naglaho. Samantala, sa isip ni Eugene ay binabati niya ang sarili, ang teknik niyang pang-psychotherapy na nabuo niya nang itatag niya ang kanyang akademya ay tila epektibo, dapat daw purihin ng guro ang pagsisikap ng estudyante ng detalyado upang ito'y kumalma. Epektibo talaga, inisip niya. Ngunit sa mismong sandaling yun ay dinurog ni Jong ay ng bagay na hawak niya. Ang buong pinaghirapan ng kanyang buhay, ang lahat ng kanyang itinayo, tila binaliwala lamang niya bilang isang pambatang pagwawala. Sa takot na nasaksihan ni Yunhai, nilagok ni Jong Ain ang halo-halong cocktail ng mga mahiwagang elixir. Dahil napakabukas palad mo ngayon, tanda, singhal niya, tignan natin kung kaya mong mag-regenerate mula rito. Kailangan niyang takasan ang nakapapasakal na pakiramdam ng pagiging mas mababa. Anuman ang kapalit, ang desperadong sigaw ni Yunhai na huwag ay tinangay lamang ng hangin habang nagbabala itong kapag ginamit niya ang spell na yun doon, silang lahat ay mamamatay, sa pagkakataong ito, totoo na. Habang pinagmamasdan niya itong manipulahin ang hilaw na mahika ay tunay na namangha si Eugene, naabot na ng batang ito ang sukdulan ng mahika sa pamamagitan ng triple casting spell. Napaisip siya kung gaano ito katinding nagsikap upang marating ang antas na yon. May sumibol na pagnanais sa kanya na tulungan pa itong lumakas upang igalang ang lahat ng pagsisikap nito at tulungan itong lalo pang lumipad. Ngunit bigla niyang napagtanto na hindi pa puri ang kailangan nito sa sandaling yon. Habang tuliro pa siya ay madali siyang nasupil ni Eugene. Sinabi nitong ang talagang kailangan niya ay isang manual control diagram para sa triple casting spell sa pamamagitan ng incantation observation, kaunting pagsasaayos lang sa ratio ng distribusyon ng mana ay mas magpapataas pa ng kanyang efficiency. Itinuro pa nito na sobra ang pagkakakomplikado ng kanyang mahika at ang kailangan niya ay gabay para makaakyat sa susunod na antas. At parang walang pakundangan, nagsimula itong magbigay ng detalyado at hindi hinihinging lecture. Tinutukoy ang mga kapintasan mula sa iba't ibang anggulo, pati na ang high-speed movement spell na ginamit niya kanina. Nakahandusay sa hindi kalayuan, hindi malaman ni Yunhai kung dapat ba siyang magpasalamat na buhay pa siya o ituring itong mas masahol pa sa kamatayan. Mapanganib na nagdilim ang mukha ni Jong Ain, bigla siyang sumugod, sumuntok, at sumigaw na makalipas ang mahigit 10 taon ay hindi pa rin ito inaalis ang nakakainis na ugali nito. Habang nakatingin si Eugene na parang litong golden retriever ay mapait niyang sinabi. Hindi mo man lang alam kung ano ang nagawa mong mali, di ba? Sinubukan nitong ipaliwanag na tumutulong lang siya, ngunit galit siyang pinutol nito. Bakit, giit niya, kailangan mong isa-isahin ang lahat ng mali ko sa harap ng iba, sa gitna pa ng laban. Nakiusap siya rito, alang-alang sa lahat ng banal, na matutong makiramdam. Mapait niyang inalala ang isang lumang kwento, noong minsang nag-bake siya ng cookies para sa kaarawan ng kanyang ama. Kumain si Eugene ng isa at sa harap mismo ng kanyang ama ay matulunging nagsabing medyo nasunog yun at maling uri ng harina ang nagamit niya. Muling bumalik sa kanya ang nakakawasak kaluluwang hiya ng sandaling yun, at sumigaw siyang tigilan na nito ang pakikialam sa buhay ng iba sa katapik-tapik pa sa sariling likod dahil nakatulong daw. Naiiyak at nagngingit-ngit siya ng sabay, isang kaawa-awang kaibig-ibig na anyo na hindi napigilang isipin ni Yunhai na medyo cute nga ang kwento tungkol sa cookies. Si Eugene naman, sa pagpapatuloy ng kanyang masterclass sa sablay na komunikasyon, ay nagpa siyang pakawalan ng kanyang spell upang bigyan si Jong Ain ng espasyo para kumalma. Matapos palayain si Wei Myung na may mabilis na pasensya na, narinig niyang nagbulong si Jong Ain na kung magpapatuloy pa siya sa pakikipaglaban ay mukha na lang siyang kakatwa. Bigla niyang natanong kung kailan ito nagsimulang gumamit ng mahika, dahil noon ay sinubukan na nila ang lahat ng mga paraan ng kanyang ama ngunit wala silang nagawang umubra. Matapos ang mahabang katahimikan, sagot ni Jong Ain, kinabukasan matapos kang umalis. Ang sagot na yun ay naglubog kay Eugene sa mabigat na pag-iisip. Tapos na ang labanan, at si Wei Myung ay bumalik na sa kanyang orihinal na anyo. Sinabihan ni Jong Ain sina Wei Myung at Yunhai na tapos na ang gawain at maaari na silang bumalik. Habang dumaraan siya sa tabi ni Eugene ay idinagdag niyang marami ng mage ang hindi na siya kinikilalang isa sa kanila. Wala raw siyang pakialam kung paano ito namuhay, ngunit huwag na huwag nitong dudungisan ang pangalan ng kanyang ama.
Binalaan niya itong bantayan ng bawat galaw, at bilang pangwakas, sinabi niyang wala na siyang lugar sa buhay nila ng kanyang ama. Ngunit tila may kumirot na konsensya, sapagkat lumingon siya at tinanong kung saan ito nakatira upang maihatid niya. Inab-0 niya ang kanyang business card at sinabing sa oras lang ng emergency ito makipag-ugnayan, at hindi yun para isumbong siya sa kanyang ama. At sa sandaling yun ay may nangyaring lubhang kakilakilabot, biglang ipinasok ni Eugene ang kanyang kamay diretso sa dibdib ni Jong-in. Natigilan ang lahat. Sa gitna ng mga hiyaw ng sindak ay hinugot ni Eugene ang isang puso mula sa katawan ni Jong-in. Tinitigan niya yun at pabulong na nagsabi, puno ng hindi makapaniwala at panghihinayang, umaasa akong hindi ito totoo. Ipinangako niyang magtitiwala siya, ngunit ngayon, kaharap ang pusong kinuha mismo ng sarili niyang guro, hindi niya matanggap ang mapanirang katotohanan ito. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabuti natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Eugene. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.